ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat naman ng nagmamahal ay nakakaranas ng kabiguan. Pero mas masaya ang pagmamahalang dumaan muna sa pagsubok at tumibay sa pagdaan ng mga araw. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Tristan, matagpuan na kaya niya ang babaeng nakalaan para sa kanya. Yan ang ating aabangan sa ikalawang bahagi ng kwento niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga solid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako po ulit ito, si Tristan, at ito ang ikalawang bahagi ng kwento ko. May best friend ako mula pa noong first year high school. Siya si Jake at may kapatid siya si Chelsea. Nagaling sa US at umuwi rito sa Pilipinas. Grade 2 pa lamang siya nung huli ko siyang makita. Sumama siya noon sa parents nila na mag-migrate sa States. Noong 25 years old na siya ay naisipan niyang umuwi dito sa Pilipinas para magbakasyon. At doon na nga nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Bukod kay Jake ay may isa pa akong malapit na kaibigan. Yon ay ang kababata kong si Lumi. Isa siyang pharmacist kagaya ng nanay ko. Magkaibigan ang mga magulang namin at parang pamilya na rin ang turing namin sa kanila. Nagkakilala na sila ni Chelsea noong inaya ko siya sa welcome party na inorganize namin para sa pag-uwi nito mula sa States. Nagkapustahan pa kami ni Lumi noon na naging dahilan para makagawa siya ng isang malaking kahihiyan. Inalikan niya kasi si Jake sa gitna ng mga bisita sa party na yon. Mula noon ay iniwasan na niya na magkita sila kahit na medyo mahirap yon. Lalo na't nasa isang village lamang kami. Mula naman nung maging malapit kami ni Chelsea sa isa't isa ay napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Lumi. Mula sa pananamit niya hanggang sa pananalita at pati na rin sa mga hilig niya. Hindi ko yon pinapansin noong una pero habang tumatagal, parang naiintindihan ko na noon kung bakit niya yon ginagawa. Buti naman sumama kang lumabas ngayon. Para kasing lagi ka na lang nakakulong sa bahay niyo eh. Nagsumbong na naman ba sa'yo si Mama? Parang ganun na nga. Si Mama talaga oh. Ano ba kasing problema mo? Ba't ka nagmumukmok? Well, I've been busy. Wow! Ano nakain mo at nag-uuminglish ka na ngayon? Kailangan sa trabaho, bakit? Di nga. Di naman kayo nag-i-English sa butika. Joke lang, gusto ko lang naman subukan eh. Kaya para masanay ako, kailangan ko pa rin laging mag-English kahit na hindi ako kagalingan. Eh ba't ganyan yung suot mo? Ang lamig-lamig dito sa labas tapos naka-crop top ka. Tsaka bakit ganyan yung… Nagsusuot ka na rin pala ng tater jeans? Samantalang dati asar na asar ka sa mga estudyanteng nakikita mo nakasuot ng ganyan ah. Ba't ba nangingialam ka sa suot ko ha? Palibasa di ka marunong makisabay sa uso eh. Madali kasing malaos yung mga ganyang uso. Pero di na rin masama ah. Bumagay naman sa iyo yung ganyang pormahan. Hindi gaya ng dati na para ka naglalakad na kortina. Grabe ka naman. Ganun ba talaga kabadoy yung pormahan ko? Medyo. Grabe. Hindi ka man lang nagsinungaling kahit konti. Aba, pati pala sapatos mo nag-iba na. Kabibili mo lang yan no? Hindi ah. Matagal na to. Ngayon ko lang nagamit. Yung totoo. Oo nga. Bakit ba? Eh ano naman kung bumili ako ng bagong sapatos? Hindi naman ako nanghingi sa'yo ng pambili ah. Teka, kalma lang. Nangaaway ka kaagad eh. Bakit ba pinupuna mo lahat ng suot ko? Baka naman tanungin mo na rin ako kung nagpalit na ako ng brand ng panty.
Nagpalit ka na ng brand? Joke lang. Ngayon lang kasi kita nakita nag-ayos ng ganyan eh. Pati nga pilik mata mo, lumalaban oh. Di halatang pinaghandaan mo tong paglabas natin ah. Pag di ka tumigil, uuwi na lang ako. Parang nakikita ko na tuloy sa'yo si Chelsea. Mag-English ka nga ulit. Shut up! Yun oh! Kuwang-kuwa! Tumigil ka na nga. Oo na, sige na. Mamaya umuwi ka talaga. Toyoin ka pa naman. Kumusta na nga pala kayo nun? Nino? Ni Chelsea? Okay naman. Ba't mo na itanong? Wala lang. Lagi pa ba kayong lumalabas ng kayo lang? Kung date yung tinutukoy mo, hindi na. Hindi na kami lumalabas ngayon. Sus! Hindi ako naniniwala sa'yo. Baka nga mamaya tumihaya na pala sa'yo yun eh. Hoy! Ikaw napakadumi ng utak mo. Wala pang nangyayaring ganun ha. Baka ikaw, kayo nung manliligaw mo. Mas malabo yung sinasabi mo. Di pa nga kami nagkikita ulit eh. Paano kanya nililigawan? Sa chat? Hina naman nun? Huwag ka nga basher dyan. Siya na nga lang yun ang liligaw sa akin tapos hindi mo pa susuportahan. Marami pang ibang lalaki dyan. Huwag kang magsisettle sa lalaki nililigawan ka lang sa chat. Harapan dapat. Hindi na kailangan. Kilala ko na siya no. Gaano mo kakilala? Basta, huwag ka ng chismoso. Uy, naglilihim ka na rin sa akin ngayon ha. Ikaw yung nauna kaya huwag ka maarte. Teka, saan ba tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad eh. Sa ihawan lang naman tayo pupunta. Kaya nga nagtataka ako kung bakit suot mo na yung pamasko mo eh. Samantalang ako nakapambahay lang oh. Nagmukha tuloy akong alalay. Hayaan mo na, ngayon lang naman eh. Tsaka, hindi ko naman alam na sa ihawan lang tayo pupunta. Kala ko kasi sa medyo level up na kainan ng ganap natin. Ang unfair mo rin no? Pag si Chelsea, nagbabar kayo, kumakain sa restaurant, tapos kung ano-ano pang binibili mo. Pagdating sa akin, inihaw lang. Masyado mo naman pinaparamdam yung diferensya naming dalawa. Ay, sorry na. Babawi na lang ako sa susunod. Okay? Ano pa nga ba? Wala naman ako magagawa kasi nga may iba ka ng paborito. Papadudot na tuwa ako sa pagbabagong yon ni Lumi kahit na hindi ko alam ang totoong dahilan niya. Mula kasi nung hiwalayan siya ng mayabang niyang boyfriend ay hindi na siya nagpaligaw ulit. Halos pareho lang naman kami. Ayaw niyang magpaligaw kaya hindi na siya nag-e-effort na mag-ayos. Katwiran niya sila lang naman ang nanay niyang madalas na magkasama. Ako naman ayaw kong manligaw dahil wala pa akong nahanap na babaeng kaya nang mag-settle down. Pero nung gabing yon, napansin ko na may kakaiba sa kanya. Inisip ko na lamang na siguro ay dahil yon sa bago niyang manliligaw. Kaya mas lalo akong na-curious kung sino yon. Napaka-espesyal naman kasi nito para paghandaan ni Lumi ang pagkikita nila. Ilang beses ko na siyang tinanong na sino ba talaga ang manliligaw niya. Pero saka na lang daw niya sasabihin kapag handa na siyang ipakilala ito sa akin. Isa pa sa kinagulat ko sa kanya noong gabing yon ay nung sinabi niya na gusto na niyang mas kilalanin pa si Chelsea. Medyo nanibago talaga ako sa mga kinikilos niya. Pero siguro ay gusto na rin niyang maging kaibigan ng mga taong malalapit sa akin. Maliban lang kay Jake. Hanggang sa pagkakataong yon kasi ay hindi pa rin siya handang makita ang kaibigan ko dahil sa ginawa niyang kalokohan. Tuwing ipinapaalala ko sa kanilang dalawa yung nangyari, pareho sila ng nagiging reaksyon. Para bang dering-deri sila sa isa't isa. Kaya naman nakaisip din ako ng kalokohan noon. Hindi ko sinabi kay Lumi na makakasama namin sa dinner si Jake. Ang kaso'y nagkaroon naman ng biglang lakad. Akala ko nga ay magiging masaya ang dinner na yon para sa amin pero ganito ang kinalabasan. Uy Tristan, sigurado ka bang wala rito yung kaibigan mo mukhang kapre? Baka mamaya, bigla na lang akong bitbitin nun palabas nitong bakuran nila. Huwag kang magpanik, wala si Jake. May date ngayon yun kaya malamang mamayang madaling araw pa yun makakauwi. Safe na safe ka rito. Sabi mo yan ah. Teka, nandito ba talaga si Chelsea? Parang wala namang tao. Saan naman siya pupunta alam naman niyang darating tayo ngayon. Tsaka nakabukas yung gate oh. Hey guys! Oh, sabi sa'yo nandito siya eh. Excited ka kasi masyado. Hi Chelsea! Hi, thanks for coming. Oh, you look so pretty. Thanks!
Medyo hindi lang kasi ako nakapaghanda ng party mo. Ito kasing best friend ko, basta na lang ako sinama. Di man lang nakonsensya na mukhang ewan yung suot ko nung haharap ako sa inyo. Oh, come on, don't worry about it. I thought you looked really good. O kita mo na. Si Chelsea na nagsabi sa'yo na okay naman yung itsura mo ng party. Tsaka ba't di mo na lang aminin na pinaghandaan mo talaga tong gabing to? Don't mind him. This is just my normal get-up. Wow! Pinanindigan mo talaga yung pag-i-English mo ha? Huwag kong epal dyan. So, shall we go inside? Food's ready. Come on in. Salamat. Mukhang nahuli na kami ng dating ah. Hindi ka na namin natulungan sa paghahanda ng pagkain. No worries. You're here as my guests. Just get comfortable. Drinks are in the fridge, so take whatever you want. And if you're hungry, dinner's ready. Ganito dapat yung kinakaibigan eh. Chelsea, di ba sabi mo kanina ang ganda-ganda ko? Pwede bang sabihin mo ulit yun? Ang sarap pakinggan eh. Konti na lang iuuwi na kita sa inyo. Di na naman to nakainom ng gamot niya sa hiya eh. Chelsea, pagpasensya mo na tong kababata ako ah. GGSS din kasi. GGSS? What does that mean? Gandang-ganda sa sarili. Pero hayaan mo siya. Magaganda naman talaga tayo. Girl, I love your energy. Nasaan nga pala mga kasambahay niyo? They took the day off. Ibig sabihin, ikaw naghanda nitong lahat? Yep. Galing mo naman. In fairness mukhang magaling ka rin magluto. Not really. Kain na tayo. Sarap ng mga pagkain oh. Isabay na lang natin yung kwentuhan habang kumakain. No worries, kayang-kaya naman kitang sabayan sa pagiging Englisher mo eh. Charot. Wait, what does that mean? I'm just kidding. Never mind. Okay. Just go ahead and have a seat. Make yourselves comfortable. Thanks. How long have you been friends? More than a decade na. Mas matagal pa nga kaming friends kesa sa kanila nung kuya mong... Hoy, Lumi! Huwag mong ituloy. Parang tanga to. Shucks, muntik na. Next question please. Chelsea, wag mo na lang pansinin yung ibang sinasabi ni Lumi ah. Minsan talaga may sariling mundo to eh. Okay. But I gotta say, I love her sense of humor. By the way, your name is really cute. Is it really just Lumi or is that your nickname? It's actually Lumiere. Ewan ko ba kasi sa nanay ko at Lumi pang tinawag sa akin. Nagtunog pagkain tuloy. Tapos tong buhok ko kasing kulot pa ng instant noodles kaya kuwang-kuha ni Tristan yung pika ko pag nag-aasarang kami. Pangit diba? Are you kidding? Your hair looks so good. It is so you. Sabi ko nga. Oh, narinig mo? Suits me well daw. Kaya tigil-tigilan mo na tong buhok ko ah. Grabe, di man lang nagpa-humble. Huwag kang kontrabida pwede. Nag-uusap kami oh. Alam mo, pag kami naging close, huyo ka na sa akin. Nga pala Chelsea, baka may kakilala ka sa US na pwedeng jowain para naman makaranas ako magkajowa ng foreigner na pupuntahan ako dito sa Pilipinas tapos sasalubungin ko sa airport tapos babuhatin niya ako at isasayaw sa ere. Well, I have some friends in San Francisco. Just hit me up if you want their deets. Uy, talaga? Ay, kaso ang layo eh. Wala akong pambili ng ticket. Buti sana kung pwede mag-tricycle papuntang US, diba? Tsaka joke lang talaga yun. Taken na ako, no? Really? You already have a boyfriend? Grabe, gulat na gulat, girl. Sinagot mo na agad yun ang niligaw sa'yo? Kumalma nga kayo, hindi ko pa siya sinasagot, okay? Pero malapit na, kaya parang boyfriend ko na rin siya. Ayoko nang pahirapan pa siya, no? Sasagutin mo talaga siya nang hindi mo man lang pinapakilala sa akin? Bakit ko naman siya ipapakilala sa'yo? Tatay ba kita? O sino yan? Siya ba yan tumatawag sa'yo? Hindi. We, patingin nga. You're invading my privacy. Lumayo ka nga. Seriously, the two of you could pass for brother and sister. Yak! Ayokong maging kapatid to, no? Uy, apaka-arte. Parang luging-lugi ka pang maging kapatid ako ah. Mabuti pa kumain na tayo. Mapapanis yung mga pagkain sa ingay natin eh. Papadudot masaya na sana yung gabing yon kung hindi lang tumawag ulit kay Lumi yung manliligaw niya. Nung naka-loudspeaker na yung phone niya ay napansin ko na pamilyar yung boses ng lalaki at doon ko na rin nakumpirma na si Anton ngayon. Siya yung manlolokong ex-boyfriend ni Lumi na maraming pinopormahang babae.
Medyo nagkasagutan kami noong hindi niya sinabi na nanliligaw pala ulit sa kanya ang lalaking yon. Nadamay pa si Chelsea na napagbunto na ni Lumi ng init ng ulo sa pakikialam ko. Hindi ko inaasahan na mapagsasalitaan niya ng hindi maganda si Chelsea matapos kami nitong subukang pakalmahin. Nakilala ni Lumi si Anton after college. Nagtrabaho ito bilang branch personnel sa remittance center na kalapit lang ng pharmacy na pinagtatrabahuhan noon ni Lumi. Natipuhan daw siya kaya kinuha ang number niya. Hanggang sa manligaw na ito sa kanya. Maayos naman ang relasyon nila noong una pero sa katagalan, kung sino-sino ng babae ang pinopormahan ni Anton. Hanggang sa eto na rin mismo ang nakipaghiwalay sa kaibigan ko noong madalas na silang nag-aaway. Bukod sa panloloko ni Anton, hindi ko rin gusto ang pagiging mayabang niya at pagiging GGSS. Hindi naman siya kagwapuhan pero akala niya lahat ng babaeng makakasalubong niya ay mapapatingin sa kanya at maakit niya kaagad. Isa pa'y masyadong mahalaga sa akin si Lumi kaya gusto kong mapunta siya sa matinong lalaki. At sa muling panliligaw ni Anton, hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya. Papadudot mula noong malamang ko na si Anton pala ang nanliligaw kay Lumi. Hindi ako pumayag na hindi ko makakausap ang lalaking yon. Siguro iniisip ng iba na wala naman akong karapatang gawin yon. Pero bukod sa matagal na kaming magkaibigan ay ibinilin siya sa akin ng tatay niya bago ito mawala. Kung hindi rin daw kami ang magkakatuluyan, sana raw ay tulungan ko si Lumi at huwag hayaang mapunta sa mapanakit na lalaki. Pero kahit siguro hindi yon sinabi sa akin ng tatay niya ay gagawin ko pa rin. Ganon siya kahalaga sa akin, Papa Dudut. Kung pwede nga na ako na lamang ang ikasal sa kanya ay matagal ko na siyang pinakasalan. Ang kaso ay hindi ko naman siya nakikita bilang isang babaeng makakasama ko ng buong buhay ko. Si Chelsea naman, Papa Dudut, ay hindi na rin maiwasang magtaka kung bakit gan na lamang ako ka-concerned kay Lumi. Tinanong pa niya ako noon kung magkaibigan lang daw ba talaga kami dahil higit pa roon ang nakikita niya. Aaminin ko na noong time na yon ay medyo napaisip na rin ako. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ako kung mag-alala para kay Lumi mula noong magparamdam ulit sa kanya si Anton. Noong mga panahong yon ay hindi na ako sigurado kung ginagawa ko lang ba yon para protektahan siya dahil pinapahalagang ko siya bilang kaibigan ko, Papa Dudut. Hi Chelsea. If you're looking for Jake, he's not here. Okay lang. Hindi naman siya pinunta ko rito. Actually ikaw. Ayain lang sana kitang kumain sa labas. Pwede ka ba? So the other friend couldn't make it? Ha? Sino? Si Lumi? Who else would I be talking about? I think you should ask her first. She might be interested. Pero ikaw yung inaaya ako hindi siya. Teka, galit ka ba sa akin? Should I be mad? Parang wala ka sa mood Ay, alam kong naiinis ka kay Lumi dahil sa nangyari sa dinner natin. Kaya ngayon, naiinis ka na rin sa akin. Sana maintindihan mo ko. Kaibigan ko si Lumi. Yung nanliligaw sa kanya, hindi ko gusto. Kaya kailangan ko siyang pagsabihan. Di ko nga alam kung bakit niya to ginagawa Samantalang nag-promise pa siya noon na hindi na siya makikipagbalikan dun sa ex-boyfriend niya na yun. Were you not aware that promises were made to be broken? May mga pangako pa rin naman na natutupad. Hindi lahat sumisira sa pangako nila. I'm sorry to have to say this, but you should stay out of her personal life. I get that you care about her, but seriously, you need to set some boundaries. Hindi mo naman ako naiintindihan Or maybe you're being overprotective because you already like her. Kaibigan ko lang siya. Wala akong gusto kay Lumi. Teka nga, bakit mo naman naisip na siya yung gusto ko? Well, because that's exactly how you make me feel. Gusto mo bang malaman kung bakit ko siya pinoprotektahan kay Anton? I actually don't care, but go ahead, tell me. Kasi nakita ko kung paano siya sinaktan ng lalaking yun. Kung ikaw naman yung nasa sitwasyon niya, gagawin ko rin yun para sa'yo kahit hindi mo sabihin.
Alam mo naman na isa ka na rin sa mga tao na pinapahalagahan ko, di ba? Kaya kapag kinulit ka ng lalaking nanloko sa'yo, di uubra sa akin yun. Hindi ko na siya papalapitin sa'yo. At kung sakaling magpumilit siya, lalagyan ko ng design yung buong katawan niya. Yung simple lang, tipong mata niya lang ang walang pasa. You do that for me? Oo naman. Basta matuto ka lang na magtiwala. Ganun lang kasimple. Sa ikinikilos mo kasi, kahit hindi mo sabihin, alam ko na may problema kang iniwan sa US at nandito ka para pansamantalang makahinga sa lahat. Hindi kita pipilitin na sabihin sa akin kung ano yung problema mo. Ikaw ang bahala. Basta kung sakali, nandito lang ako. Thanks, but maybe it's best if we don't talk about it. Sabi ko nga. So okay na tayo? Hindi ka nagalit sa akin? I'm not mad, I'm just a little frustrated. Hayaan mo na yun. Ay, may naisip nga pala ako na magandang puntahan sa susunod. Tingin ko pag nakita mo yun, makakalimutan mo na lahat. Pati pangalan mo. I'd love to go with you, but I know you're super busy and I don't want you spending too much on me either. You might need to save up. Hindi, okay lang. Samantalahin na natin yung pagkakataon na nandito ka pa. Pwede ko namang ayusin yung sked ko sa klinik eh. Tsaka wala namang ibang sasama sa'yo pag may naisip kang puntahan. Si Jake mas busy pa yon kaysa sa akin. Kaya tayo na lang. May alam akong magandang beach sa Zambales. Pwede nating puntahan yun kung gusto mo. Just the two of us? Pwede rin naman nating isama si Lumi. No! Biro lang. Alam ko naman na hindi pa kayo nagkakaayos. I'm sorry, I know you and Lumi have been friends since you two were kids, but she sometimes makes me feel out of place when she's with us. Sorry kung yan ang nararamdaman mo ha. Pero siguro, proud lang siya na matagal na kami magkaibigan. Masyado lang siguro na-excite sa pagkukwento sa'yo. No, I think she's just insecure. I get the vibe that she doesn't like me. And if it weren't for you, she wouldn't even want to be friends with me. Pagpasensyahan mo na muna. Tingin ko kasalanan ko to eh. Mula kasi nung dumating ka, tayo na yung laging magkasama. Kaya ayun, nagtampo siya sa akin. Pero maniwala ka, magkakasundo rin kayo nun. Hindi pa lang siguro ngayon. Mabait naman si Lumi. Makikita mo rin yung side niya na yon pag mas nakilala mo na siya ng mabuti at naging okay na kayo. Papadudot muli na naman akong naguluhan sa ipinapakita sa akin noon ni Chelsea. Hindi ko alam kung nagsiselos ba siya o talagang ayaw niya lang kay Lumi. Nilinaw naman niya na hindi siya interesado sa akin at hindi ako yung tipo niyang lalaki noong bago pa lamang kami magkakilala. Mukhang ayaw niya pa talagang makipagrelasyon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niya ipinaparamdam na gusto niyang palagi kaming magkasama. At mas maraming oras yung ilalaan namin sa isa't isa. Kung ikukumpara siya sa handwriting ko, mas magulo pa siya roon. Dumagdag pa noon yung pagtatampo sa akin ni Lumi. Umabot na nga ng halos 2 linggo na hindi ako kinakausap ni Lumi. Sinubukan ko siyang kausapin pero palagi niya akong iniiwasan. Ilang beses na rin niyang sinabi na huwag akong makialam sa mga desisyon niya. Pero hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Mas lalo pa akong nag-alala noong sinabi niya na seryoso na siya kay Anton at balak na niya itong sagutin. Hanggang sa hindi ako nakatiis, papadudot. Gumawa ako ng paraan para makontak si Anton at harapan ko siyang kinausap tungkol sa intensyon niya sa kaibigan ko. Ginawa ko yon kahit na alam ko na posibleng mag-away na naman kami ni Lumi. Doc, maayos tong klinik mo ah. Yayamanin. Umupo ka. Palautos si Doc. Ano nga atin? Bakit nga pala dito mo naisipang makipagkita sa klinik mo? May libre bang palinis ng ngipin dito? Dito kita pinapunta para kung sakaling may gawin ako sa'yo, walang makakakita. Akala ko ba mag-uusap lang tayo? Bakit parang may balak kang manyakin ako? Naririnig mo ba yung sarili mo? Kilabutan ka nga. Hindi ako pumapatol sa amoy tinapa yung hininga. Ha? Danggito, hindi tinapa. Pero wala tayo rito para pag-usapan yung poor hygiene mo. Nandito tayo para pag-usapan yung panliligaw mo kay Lumi. Seryoso bang dito tayo mag-uusap? Medyo kinakabahan ako sa'yo ah. Paggabi na oh. Saka parang walang mga dumadaan sa harap nito klinik mo. Huwag kang anduwag. Kung may gagawin ako masama sa'yo, kanina ko pa sana sinimulan nung pagpasok mo pa lang dito.
Hindi na sana ako nag-aksaya ng oras. Nakakapraning kasi datingan mo eh. Dala na kasi ako sa mga ganitong eksena. Pwede ba magseryoso ka naman? Ayokong pahabain tong nonsense na usapan na to. Si Lumi yung concern ko, hindi yung kaparaningan mo. Simulan mo na kasi mga sasabihin mo, Dok. Makikinig ako. Diretsaan na tayo ah. San ka kumukuha ng lakas ng loob na ligawan ulit si Lumi? Di ba ikaw yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Ikaw yung nagloko. Ano yun? Nagsawa na sa'yo yung mga inaaswang mo kaya babalik ka na naman sa kaibigan ko? Teka lang. Niratrat mo naman kaagad ako eh. Isa-isa lang. Para lang sa kaalaman mo, Dok. Wala na ako ibang pinopormahan ngayon. Si Lumi na lang talaga. Saka seryoso na ako sa kanya, okay? Wala sa itsura mo yung magseseryoso sa isang relasyon. Kaya wag na tayong maglokohan dito. Bakit ba ganyan ka mag-react? Sinaniban ka ba ng tatay ni Lumi kaya ini-interview mo ako ngayon? Hoy, matuto kang rumispeto ah. Huwag mo sinasama sa walang kwentang usapan na to yung tatay ni Lumi. Sorry, pero hindi ko pa rin talaga gets kung bakit masyado ka naman nagmamalasakit kay Lumi. May gusto ka sa kanya no, kaya ayaw mo maagawan. Nagmamalasakit ako sa kanya bilang kaibigan. Ayoko mapunta siya sa lalaking patapon ng buhay. Ano? Teka lang, sino tinutukoy mong patapon ng buhay? Kanina pa ako nagtitipis sa'yo pero namumuro ka na. Tinamaan ka ba? Bakit? Kasi totoo? Oy, hindi ako patapon. Naghahanap naman ako ng trabaho ah. Masyado ka lang mapanghusga. Kung nililigawan mo lang si Lumi dahil maayos na buhay niya ngayon, huwag mo nang ituloy. Wala ka nang magagawa doon. Pumayag na si Lumi na ligawan ko siya. At sa tingin ko, malapit na rin niya akong sagutin. Sino nga ba naman ang tatanggi sa isang kagaya ko? Hindi mo siya pwedeng ligawan. Bakit? Ikaw ba si Lumi? Pala desisyon ka rin eh. Alam mo, kung balak mo rin ligawan yung kaibigan mo, di magsabay tayo. Para magkaalaman kung sino mas gusto niya. Wala naman dapat alamin eh. Pero para sa kaalaman mo, wala akong gusto kay Lumi. Kaibigan ko lang siya, kaya bakit ko siya liligawan? Sus, kunwari ka pa, Dok. Halatang halata ka na oh. Kahit i-deny mo, kitang-kita ko na gusto mo rin si Lumi. Ang akin lang naman, lumaban ka ng patas. Nililigawan ko na eh. Diligawan mo rin para magkaalaman. Hindi yung dadaanin mo ako sa ganito may usap-usap pa dito sa klinik mo. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Kung gugustuhin ko mang ligawan si Lumi, matagal ko na sanang ginawa. At sigurado ako na kung ginawa ko yun, hindi ka makakaporma sa kanya. Aba, iba rin yung ere mo, Dok eh no? Pero gusto ko yan. Mas lalo ako na-challenge. Paano ba yan? Uulitin ko na lang yung sinabi ko kanina. Ligawan mo na nang magkaalaman na. Papadudot, bago ko kausapin si Anton ay nalaman ko na natanggal pala ito sa remittance center na pinagtatrabahuhan nito dahil sa kalokohang ginawa habang nasa oras ng trabaho. Naging pasyente ko kasi sa klinik ang katrabaho ni Lumi. Siya raw ang pinakamalapit kay Lumi sa trabaho kaya marami na rin itong naikwento. Nagtaka pa nga ako noong una kung bakit parang kilalang kilala niya ako. Yun pala ay madalas akong naikikwento sa kanya ni Lumi. Hanggang sa nabanggit niya ang tungkol sa manliligaw ng kaibigan ko. Matapos kong malaman ang tungkol kay Anton ay sinabihan ko siya na huwag nang ikwento sa ibang tao ang mga napag-usapan nilang dalawa dahil hindi maganda kung marami pang makakaalam ng tungkol doon. Sinabi naman niya na ako pa lang ang napagsasabihan noon dahil kilala niya ako bilang best friend ni Lumi. Papadudot, akala ko ay uubra ang pakikipag-usap ko noon kay Anton. Pero sa halip na layuan niya si Lumi ay parang mas lalo ko pa siyang naitulak papalapit sa kaibigan ko na hindi pa rin ako kinakausap ng time na yon. Wala naman akong balak na patulan ng pakikipagkompetensya niya sa paniligaw kay Lumi at nilinaw ko yon sa kanya. Pero sadyang makulit si Anton. Ipinagpilitan niya na gusto ko ring manligaw. Ang malala pa roon, sinabi niya yon kay Lumi kaya mas lalo nang naging magulo ang sitwasyon namin. Noong balak ko na sanang kausapin si Lumi para linawin ang mga sinabi ni Anton sa kanya, ay saka naman nangyari ang isang trahedya. Papadudot. Papadudot, noong araw na kakausapin ko sana si Lumi ay inatake sa puso ang nanay niya na naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil nasa Visayas pa ang mga kamag-anak nila at hindi agad na makakapunta sa lamay ng kanyang ina,
Kami ng pamilya ko naging karamay niya. Hindi ko siya iniwanan sa mga panahong lugmok na lugmok siya. Isinantabi ko muna ang sanay pag-uusapan namin dahil hindi yon ang tamang oras para doon. Karamay ang kailangan niya ng time na yon at iyon ang ibinigay ko sa kanya. Nang malaman ni Chelsea ang tungkol sa nangyari, kasama siya ni Jake na nakiramay kay Lumi. Nakakalungkot man pero sa ganong pagkakataon pa sila nagkaayos. Nakita ko kung paano nagpakumbaba si Chelsea ng mga oras na yon. Sinubukan niyang pag-aanin ang loob ni Lumi pero masyado lang talagang masakit ang nangyari dahil pareho nang wala ang mga magulang ng kaibigan ko. Tumulong din siya sa pag-aasikaso ng mga bisita at wala akong narinig na reklamo sa kanya. Nagpasalamat naman noon si Lumi dahil wala na siyang ibang maaasahan na tutulong sa kanya ng mga sandaling yon, kundi kami na lamang na malalapit niyang kaibigan. Nung huling gabi na ng lamay ng nanay ni Lumi, habang abala kami sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay, saka naman dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Hoy Anton! Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ka kaya hindi pwedeng wala ako. Hanggang dito ba naman dadali mo yung basura mong pag-uugali? Tsaka bakit ganyan yung dala mo? Bulaklak at chocolate? Para kanino yung mga yan? Alangan naman para sa patay. Makakakain pa ba yun ng chocolate? Kung bulaklak pwede pa. Wala kang respetong bobo ka. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo ha. Nandito kami para tumulong. Hindi para magpapansin gaya ng ginagawa mo. Kaya kung pwede umuwi ka na kung wala ka namang matinong gagawin dito. Yabang mo ah. Hindi ka kaano-ano nung namatay. Kaya huwag ka mag-angas-angasan dito. Brad, pakiusap lang ha. Huwag kang mag-iskandalo rito. O tapos ngayon binabrad-brad mo na ako. Kanina lang sinabihan mo ako ng bobo, di ba? Saka bakit mo ba ako pinipigilan lumapit kay Lumi? Ano? Takot na takot ka maagawan. Kasi kayang-kaya kong pasagutin yung kaibigan. Anton! Anong ginagawa mo dito? Bi, nakikiramay ako. Ayos ka lang ba? Nandito lang ako, okay? Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. May dinala nga pala ako para sa'yo. Ito oh. Seryoso ka ba? Bulaklak at chocolate sa burol ng nanay ko? Hindi to tamang oras para manligaw, Anton. Kung pumunta ka lang dito para dyan sa ibibigay mo, bumalik ka na lang sa ibang araw. Uy Bi, teka lang naman. Usap tayo kahit 5 minutes lang. Hindi mo ba nakikita? Marami akong asikasuhing bisita na nakikiramay sa akin. Hindi kagaya mo na pansariling interes lang yung pinunta rito. Brad, sige na. Umalis ka na. Kung gusto mo talagang makiramay, wag mo na lang munang kulitin si Lumi. Nagluluksa pa yung tao. Intindihin mo rin sana na wala pa siyang oras para sa ipinunta mo rito. Oo na. Basag trip ka rin eh. Layo-layo ng biniyay ko para lang ibigay ito tapos… Ay! Hindi ko na iuwi itong dala ko. Magmumukha akong tanga sa daan. Iiwan ko na lang to dito sa lamesa. O yan, makauwi na nga. Ay, buti naman umalis na. Ang kulit eh. Ganun ba talaga yun? Parang wala sa katinuan? Pagpasensyahan mo na lang siya. Saka ako na lang siya haharapin pag nailibing na si nanay. Ikaw bahala. Ay, nga pala. May iba ka pa bang kailangan? Baka may kailangan ka pang bilhin. Ako na bibili. Paubos na yung mga biskwit tsaka yung binili kong kape kanina. Kung okay lang sana, magpapabili muna ako sa'yo. Sabi ko nga ako na bibili, walang problema. Kung may iba ka pang ipabibili, pakilista mo na lang para mabili ko na lahat. Tsaka huwag mo nang alalahanin yung pambili. Kami na bahala ron. Salamat talaga. Hindi ko na alam gagawin ko kung wala kayo ni na tita. Hindi ko to kaya na mag-isa. Ang daya naman kasi ni nanay. Iniwan niya ako agad. Basta kahit anong mangyari, nandito lang kami. Kami ng parents ko. Tsaka sina Chelsea at Jake. Magsabi ka lang ha kung ano kailangan mo. Makakabawi rin ako sa inyo. Sus, hindi mo naman kailangan bumawi sa amin. Ayos lang yun. Alam mo kung usapang bawi, mas kailangan mong bumawi sa sarili mo kahit konti. Tingnan mo, wala ka pang maayos na tulog. Nangingitim na yung ilalim ng mga mata mo. Pwede ka naman magpahinga muna. Nandito pa naman sila Chelsea at Jake eh. Pwedeng sila na munang mag-asikaso sa mga nakikiramay. Saka na ako babawi ng tulog. Nakakahiya naman kung
Iaasa ko pa yun sa kanila. Tinulungan nyo na nga ako sa mga gastusin dito eh. Huwag ka nang mahiya sa amin. Ano ka ba? Parang pamilya ka na rin namin kaya walang kaso yun. Okay? Sige na nga. Salamat talaga. Kakausapin ko lang muna yung magkapatid tapos bibili na ako ng mga kailangan dito. Ikaw naman, magpahinga ka na muna. Matulog ka kahit ilang oras lang. Ha? Okay, sige. Ingat ka sa pagdadrive mamaya. Matapos ilibing ang nanay ni Lumi ay hindi ko inaasahan ang pag-amin niya sa tunay niyang nararamdaman para sa akin, Papa Dudut. Inamin sa akin ni Lumi na mahal niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya noon dahil nagulat din ako sa mga sinabi niya. Siya kasi yung huling taong maiisip ko na magkakagusto sa akin dahil hindi ko naman binigyan ng mali siya ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Pero ang hindi ko maintindihan kahit diretsahan na siyang umamin sa akin ay hindi ako nakaramdam ng pagkailang sa kanya. Hindi ako nagalit o nainis sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan na maramdaman yon. Wala naman siyang ginawang masama. Umamin lamang siya. Hindi rin siya nagpumilit na maging kaming dalawa. Siguro ay nadala na rin siya sa lungkot at takot na maging mag-isa dahil wala na ang nag-iisang magulang niya. Naging totoo naman ako kay Lumi, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero hindi naman imposible na magustuhan ko rin siya kung susubukan naming mag-work yung relationship namin kung sakali. Kung pagbabasehan naman yung naging pagkakaibigan namin sa loob ng maraming taon, hindi na rin masama. Mas kilala namin ang isa't isa kesa sa ibang tao. Isa pa'y masyadong mabigat yung pinagdaraanan niya ng time na yon para bigyan ko pa siya ng another heartbreak. Pero nung nagkausap kami ni Lumi, hindi ko inaasahan ang sinabi niya tungkol sa panliligaw sa kanya ni Anton. Tristan, salamat talaga sa lahat ng naitulong niyo ng pamilya mo sa akin. Ang laki ng utang ko sa inyo. Ano bang utang yung sinasabi mo? Huwag mong isipin na may utang ka sa amin. Ang tulong ay tulong. Walang kapalit yun. Kaya huwag kang mag-alala. Oh, bakit parang ang bigat naman ng buntong hininga mo? May iba ka pa bang problema? Meron. Actually, may kasalanan ako sa'yo. Malaki. Ha? Anong ibig mong sabihin? Si Anton. Oh, anong meron sa kanya? Sorry. Wala naman talaga akong balak na sagutin siya eh. Sinabi ko na nga, diba? Ikaw ang gusto ko. Ginamit ko lang siya para magselos ka. Pinayagan ko siyang manligaw kahit na ayaw ko sa kanya. Alam ko nakakahiya yung ginawa ko pero sana huwag kang magalit sa akin. Nakakahiya na pinagselos kita tapos hindi ka naman nagselos. Bakit ka tumatawa dyan? Ginawa mo talaga yon? Ang lala mo ah. Kaya nga nakakahiya, diba? Nakakahiya talaga kaya wag na wag mo nang uulitin yun. Paano kung pinatulan mo yun tapos naawa ka? E di napikot ka pa. Kaya nga pinatigil ko na siya. Paano kung di tumigil? Tapos ang malala pa ron, paano kung nalasing kayong dalawa? Tapos sadyain niya na buntising ka. Hindi ko ma-imagine na magkakaanak kayong dalawa. Tumigil ka nga. Pabebe ka kasi. So anong gusto mo? Umiyak ako dito. Lakas naman ang trip mo. Malay ko ba na aabot ka pala sa ganong level? Sana sinabi mo na lang kaagad sa akin na ako pala yung gusto mo. Tapos ano? Ire-reject mo lang naman ako. Paano mo nasabi? Alam mo ba kung ano nararamdaman ko? Hindi. Hindi naman pala eh. Kaya bakit mo ako pinangungunahan? Sorry na. Pero sabi mo kasi hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa akin eh. Kaya imposible na… Pero magiging posible kung susubukan natin. Ha? Uy, masyado ka naman kung makanganga dyan. Ay, bukang-buka ba? Sorry. Baka mamaya matukso ako na itikom yan. Ay, bakit ba kasi nagulat ka pa? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ka naman mahirap magustuhan. Kaya pwede nating subukan. Hindi ka ba napipilitan? Paano kung hindi mag-work yung relationship natin?
Paano kung mag-work? Sigurado ka na ba? Kung duda ka pa sa akin, edi hayaan mo akong patunayan sa'yo na kaya ko ring magseryoso. Tsaka kilala na kita, kaya hindi na natin kailangan dumaan sa getting to know each other portion. Diretso na agad. Pero kahit alam ko nang gusto mo ako, liligawan pa rin kita. Paano si… Di ba gusto mo si Chelsea? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong siya yung gusto mo. Magkaibigan lang kami. At hindi na ako umaasa na hihigit pa yun dun. Talaga? Ibig ko sabihin, hindi mo nasusubukan ulit na ligawan siya? Obvious naman na ayaw niya ng commitment eh. Ayoko ng ganun. Walang kasiguraduhan na magiging kami talaga. Tapos second option mo lang ako. Hindi ah. Ano ka ba? Hindi ko naman alam na matagal ka na palang may gusto sa akin eh. Manhid ka kasi. Huwag na tayo magsisihan. Iba naman yung sitwasyon natin noon eh. Sa bagay. Tsaka, mas gusto ko na yung ganito kaysa i-friendzone mo lang ako. Pero pag-isipan mo muna kung sigurado ka na ba talaga na gusto mo ako maging boyfriend. Hindi na ako magpapaka-hard to get, no? Ano ba yan? Hindi man lang nagpakipot kahit konti. Papadudot, gaya ng pinangako ko kay Lumi ay niligawan ko siya. Sa unang linggo pa lamang ay kakaibang sayang naramdaman ko. Hindi ko kasi akalain na may side pa pala si Lumi na hindi ko nakikita. At yun ang soft side niya pagdating sa lalaking mahal niya. Mas naging malambing siya at masikaso, kung tutuusin ay napaka-perfect na nga niya para maging girlfriend. Wala siyang bisyo, masayang kasama at higit sa lahat ay wife material siya. Mula nang simulan ko ang panliligaw kay Lumi ay hindi ko na pinupuntahan si Chelsea. Respeto na rin dahil nililigawan ko na si Lumi. Halos hindi naman makapaniwala si Jake nang malaman niya ang tungkol doon. Akala niya raw kasi ay ang kapatid niya ang bala kong ligawan. Pero nilinaw ko naman sa kanya na hindi ako ang tipo ni Chelsea kaya nirespeto na lamang niya yon. May mga pagkakataon pa rin naman na pumupunta ako kina Jake para makipagkwentuhan. Pero naramdaman ko ang pag-iwas ni Chelsea sa akin. Naging malamig ang pakikitungo niya lalo na nung isinama ko si Lumi doon matapos ako nitong sagutin. Wala naman siyang sinabi na hindi niya kami gusto ni Lumi para sa isa't isa. Pero batid ko na may bahagi sa kanya na gusto pa rin niyang kami yung magkasama. Pero siguro ay nakisama na lang din siya dahil hindi naman niya ako binigyan ng pagkakataon noong sinubukan ko siyang ligawan, Papadudot. Papadudot, noong malaman ni Chelsea na kami na ni Lumi ay hindi na siya nakipag-usap pa ulit sa akin. Tuwing naroon ako sa kanila, Papadudot, ay palagi siyang umaalis o di kaya ay nagkukulong sa kwarto. Hanggang sa malaman ko na lamang kay Jake na may balak na pala siyang bumalik sa San Francisco. Hindi ko na yon kinagulat dahil nauna na niyang banggitin sa akin na hindi naman talaga siya magtatagal dito sa Pilipinas. Hindi ko lang talaga inaasahan na mas mapapaaga ang alis niya. Ang sabi raw niya ay may bagong job offer sa kanya kaya kailangan na niyang bumalik doon dahil sayang ang opportunity na yon. Sa pagkakaalam ko kasi ay nag-resign siya sa huling trabaho niya para makauwi ng Pilipinas. Papadudot, aaminin ko na kahit kami na noon ni Lumi ay may mga pagkakataon pa rin na sumasagi sa isipan ko si Chelsea. Naisip ko na paano kung kami yung naging magkarelasyon. Pero mula rin noong umiwas na siya ay nabanggit sa akin ni Jake na nakikipag-date na sa iba ang kapatid niya. Ilang beses na raw kasing may nagatid kay Chelsea. Medyo na-disappoint ako sa nalaman ko kahit na alam kong wala naman akong karapatan. Pero doon ko mas naintindihan kung bakit hindi talaga kami ni Chelsea bagay sa isa't isa. Iba yung mundo niya at hindi ako nababagay doon. Noong malapit na ang birthday ni Jake ay maaga niya kaming sinabihan na imbitado kami sa birthday celebration niya. Kaya kahit na nung iwas namin ni Chelsea sa isa't isa, magkikita at magkikita pa rin kaming dalawa, Papadudot. Ang lamig talaga dito sa sala niyo. Parang ang sarap lagi tumambay dito. Welcome ka naman dito sa amin anytime. Punta ka lang. Ay nga pala, pupunta ka ba sa birthday party ni Jake? Oo naman.
Ako pa ba mawawala sa birthday niya? Oo nga naman. Basta sama ako ah. Di mo na nga kailangan sabihin yan eh. Matik na yon. Sino magiging date ko ron kung di kita isasama? Ano ba? Pinapakilig mo na naman ako. Mababaw lang talaga kaligayahan mo. Ay, nga pala. May isusuot ka na ba sa party? Kung gusto mo, samahan kitang bumili. Ililibre mo ba ako? Pwede naman. Tsaka wala pa ako nabibili para sa'yo mula nung maging tayo eh. Sus, okay lang yun. Hindi naman ako materialistic. Alam ko naman yun, pero hindi naman porke hindi ka materialistic, hindi na kita bibigyan ng kung ano. Okay lang ba? Okay lang ba na ano? Nabigyan mo ako ng mga bagay. Oo naman. Para kang ewan. Dapat isipin mo ng girlfriend na kita, hindi lang basta best friend. Oo na po, boyfie. Boyfie? Wala pa kasi tayong endearment eh. Ayaw mo ba? Parang di ko type. Paano kung mahal, babe o baby? Pili ka ng isa. Wala akong pipiliin. Pwede bang pangalan na lang? Ayoko talaga ng mga ganyan eh. Hindi naman sa nababaduyan ako pero hindi lang talaga ako sanay. Mas gusto ko pa rin na tinatawag ako sa pangalan ko. Sige, okay lang naman sa akin. Basta ba, hindi mo na ako sasabihan na mukhang noodles eh. Cute kaya nun. Anong cute dun? Basta, ayoko nang sinasabihan mo ako noon. Oo na, sige na. Bago ko pala makalimutan, nakakapag-usap pa ba kayo ni Chelsea? Hindi na. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Nakasalubong ko kasi siya nung isang araw habang nagja-jogging siya. Binati ko pero hindi naman ako pinansin. Baka naman hindi ka lang narinig. Ano siya, bingi? Tsaka, nakita niya rin naman ako. Baka ayaw lang talaga mamansin. Hayaan mo na. Baka nagtatampo lang yun. Baka nagsiselos. Oh, ayan ka na naman. Totoo naman eh. Babae rin ako kaya alam kong posible yon. Feeling ko talaga, gusto ka rin niya pero kung kailan na-realize niya yon, saka mo naman ako niligawan. Kung sa akin nangyari yon, ay naku, pighating malala. Kung ganon, edi dapat mas naiintindihan mo yung nararamdaman niya ngayon. Hindi lang naman ikaw yung hindi pinapansin eh. Ako rin, hindi niya pinapansin. Baka kailangan niya ng space. Pero sana sinabi niya kung gaano kalaki, diba? Para hindi ako napapahiya kapag binabati ko siya tapos parang hangin lang ako sa kanya. Tama na nga yan. Baka mamaya mabadrip ka pa lalo tapos sa akin mo ibuntun. Iba pa naman yung toyo mo. Toyo ko o toyo ni Chelsea? Oyster sauce. So hindi mo ako pipiliin? Ay, para ka namang bata. Halika na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Pwede bang dito na lang ako matulog? Uy, hindi pwede. Baka gusto mong itakwil ako ng nanay ko. Ay, oo nga pala. Ayaw niya nang nagpapatulog ka ng babae dito. Pero, malay mo, exempted ako kasi. Walang ganun kay mama. Parang di mo naman siya kilala. Pata siya sa lahat. Kaya halika na. Huwag ka nang makulit. Ay, sige na nga. Papadudot habang tumatagal ay napapansin ko noon na may pagkasilosa si Lumi. Tuwing may babae akong nakakausap ay palagi niya akong tinatanong kung sino yon at bakit ko kinakausap. Kahit na sinasagot ko lang naman ang inquiries nila sa Facebook page ng dental clinic. May pagkakataon din na hindi niya maiwasang sungitan yung mga babaeng pumapansin sa akin tuwing lumalabas kami. Hanggang sa hindi ko na talaga yon nagustuhan kaya pinagsabihan ko na siya. Ang kaso ay hindi niya rin nagustuhan yung ginawa ko kaya doon na kami nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagkakaayos pa rin naman kami at hindi namin pinapalipas ang buong araw na hindi kami nagkakasundo. Pero madalas lang talaga na nangyayari yon. Noong malapit na ang birthday ni Jake ay nakiusap ulit siya sa akin kung pwede ko siyang tulungan sa pag-organize ng sarili niyang party. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay pinuntahan ko siya para ilatag yung plano namin. Kasama ko sana noon si Lumi pero nagsabi na siya na malilate siya ng uwi dahil may kailangan pa siyang puntahan pagkatapos ng trabaho. Kaya ako na lamang daw ang pumunta. Nasa garden kami ni na Jake, may maliit na table doon at 4 na rattan chair. Habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa magiging birthday celebration niya, ay nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin si Chelsea. Nagtatanong ako sa kanya
at sumasagot naman siya. Naisip ko na siyang tanungin kung totoong babalik na siya sa US, pero nag-alangan ako. Isa pa para sa birthday ni Jake ang ipinunta ko doon at hindi para pag-usapan ang pag-alis niya. Pero habang nagpaplano kami ay panay naman ang tawag ng kliyente ni Jake, kaya kaming dalawa na lamang ang naiiwan doon. At yon ang eksenang naabutan ni Lumi noong hindi ko inaasahan ang pagsunod niya nang mapaaga siya ng uwi. Na-misinterpret ni Lumi yung pag-uusap namin kaya nagkasagutan silang dalawa ng gabing yon. Humingi naman ako ng pasensya kay Chelsea bago ko iuwi si Lumi, pero hindi na niya ako pinansin pa. Kinausap ko ng maayos si Lumi at pinagsabihan sa ginawa niya. Agad naman siyang nakonsensya noong sabihin kong pinag-uusapan lang namin ni Chelsea ang tungkol sa birthday ni Jake Papadudut. Uy, bakit naman nagmumukmuka rito sa sulok? Ayaw mo bang makipagkwentuhan sa mga bisita nyo? Why are you talking to me? Shouldn't you be with your girlfriend? May kausap pa naman siya. Oh, so that's why you're here. Wow, that makes me feel so special. Thank you very much. Sorry na oh. Gusto lang naman kitang makausap. You saw she freaked out last time she caught us talking. I don't want any drama at my brother's party, so please just leave me alone. Alam naman niya nakakausapin kita. Okay lang sa kanya. Kaya sige na, kausapin mo na ako. Fine, I'll give you a minute. Salamat. Totoo ba nga alis ka na? Na babalik ka na sa US? Yes. Pero bakit parang ang bilis naman yata? I wasn't informed that I owed you an explanation. Gusto ko lang naman malaman. Tsaka may pinagsamahan rin naman tayo kahit papaano. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan kahit nandun ka na, di ba? No, we can't. Bakit naman hindi? You know exactly why. Ganun ba talaga kahirap na makipagkaibigan sa akin ngayon na kami na ni Lumi? Pwede ko siyang kausapin para maging okay na kayo ulit. But she hates me. Yan ba talaga yung dahilan o baka naman nagsiselos ka? Aminin mo. Why would I be jealous? I don't even like you. And the fact that you're with her just proves that you didn't want Lumi and Anton back together because you wanted her for yourself. Anton could have had a chance if you didn't get in the way. Ba't naman biglang napasok dito yung kumag na yun? Tsaka anong magagawa niya para kay Lumi? Baka sa halip na mapagaan niya yung sitwasyon, mas lalo pa niyang palalain. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Niloko niya si Lumi noon. Kayang-kaya niya ulit gawin yun. You don't know that. Maybe he's a changed man. You should at least give him a chance instead of dismissing him. It's not fair. Hindi siya makakabuti para kay Lumi. Manloloko siya. Hindi na siya magbabago kahit kailan. Everyone deserves a second chance. Just because someone messes up once doesn't mean Teka, that… parang hindi na kita naiintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Maybe this is the right time to tell you this. Back in the States, I cheated on my boyfriend. Boyfriend? Paano ka nag-cheat? Di ba sabi mo, wala kang naging karelasyon bago ka umuwi dito sa Pilipinas? I lied, okay? I was actually engaged to my boyfriend of 3 years before I came back. I messed up. He found out that I cheated on him. Bale kayo pa nung may… No, I broke up with him before I flew back to the Philippines. So I was single when we kissed, if that's what you're worried about. Buti naman. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yung totoo? Sana sinabi mo na agad nung nagiging close pa lang tayo. What for? To make a fool of myself? I've had enough, okay? I quit my job because we were working for the same company. I kept it to myself, so why would I share everything I've been through to someone I barely know? Pero sana sinabi mo pa rin para naintindihan kita. Litong-lito ako ng mga panahong yun, Chelsea. Akala ko nga pinaglalaruan mo lang ako eh. Ilang beses mong sinabi na magkaibigan lang tayo pero iba naman yung pinakikita mo. I know I was being selfish and I'm really sorry. Pero sandali susubukan ko lang intindihin. Base sa lahat ng mga sinabi mo, kung ganun, gusto mo na rin ako nung una pa lang? Yes! O pero bakit aalis ka pa? Mas okay naman pala kung dito ka na lang eh. Gulo lang yung babalikan mo ron. I have to. I need to leave. If I stay, I have a strong feeling I might mess things up for you and Lumi. I really like you, Tristan. But it hurt when you said that Anton would never change. It made me feel like I don't deserve to be happy just because I messed up once and might do it again.
Papa Dudut, naramdaman ko yung sakit sa boses ni Chelsea nang sabihin niya yon. Hindi ko mapigilang makonsensya sa mga sinabi ko dahil huli na nang mapagtanto ko na nahusgahan ko rin siya sa mga binitawan kong salita. Dahil sa nangyari, mas lalong lumabo ang chance na magkaayos kami, kahit pa sa pagkakaibigan na lamang. Natuloy ang pag-alis ni Chelsea, Papa Dudut, pero ang sabi ni Jake, hindi na siya nagpahatid pa sa airport. Hindi siya nagkwento sa kuya niya kaya hindi ko rin sinabi ang mga nalaman ko. Ayoko siyang pangunahan dahil desisyon niya kung gusto pa niyang ipaalam yon sa kapatid niya. Pero noong nakaalis na siya ay parang may naiwang mabigat sa dibdib ko. Kung nalaman ko lang siguro ng mas maaga yung tungkol sa problema niya, baka mas naintindihan ko siya. Papa Dudut, masaya na ako kay Lumi pero hindi ko pa rin maitatanggi na kahit na anong gawin ko ay hindi ko na maaalis si Chelsea sa sistema ko. Kaalis pa lamang niya noon pero parang gusto ko na kagad siyang makita at makausap. Pero kapag ginawa ko yun ay may isang tao naman akong masasaktan. Hindi naging madali sa akin ang sitwasyon na yon. Pero umasa pa rin ako na may magandang mangyayari sa paglipas ng mga araw. Hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut, at sana po ay abangan rin ng mga tagapakinig ninyo ang ikatlo at ikaapat na bahagi ng kwento ko. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, may mga tao na mas gustong mabuhay sa kasinungalingan pero masaya sila kesa sa katotohanan. Pero malungkot naman pala. May mga pagkakataon kasi na kapag pinili ng iba na hindi sabihin ang totoo ay doon sila mas mapapanatag at doon sila mas makakahinga ng maluwag. Pero ang katotohanan kapag maagang ipinaalam ay mas maraming magagawang magagandang bagay. Ganyan sana ang gustong mangyari ng sender natin na si Tristan. Pero mas pinili ni Chelsea na ilihim sa kanya ang totoo. At sa kanya lang nalaman kung bakit nag-aalilangan ito sa pakikipagrelasyon sa kanya kung kailan malabo na ang lahat para sa kanilang dalawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.